Senator, may plano pa po ba yung legal team niyo po na mag-file ng motion para maka-attend po sana ng impeachment proceedings? Meron akong final na manifestation sa Senado. Doon ay inilahat ko ang katwiran na legal kung bakit kailangan humanap ang Senado ng kaukulang pamamaraan para si Senator Jinggoy at ako ay makapag-participate sa nagaganap na impeachment trial. So, Senator, how Ang aking confident are you pagkakakulong po dito na... ay hindi nangangahulugan na hindi na ako senador. Ang pagkakakulong ko dito hindi nangangahulugan na nabawasan na yung number ng 24 na senador ng ating bansa. Nananatili yun. At kahit kailan, hindi yun ma-alter. Pwede lang palitan yung 24 kapag may namatay, kapag may nag-resign, o napatunayan ng hindi niya na kayang tukdin ang kanyang tungkulin. Maliban sa tatlo na yon, wala na. So nananatiling bilang ng Senado, 24. Okay. How confident are you po, Senator, na mag-grant itong manifestation? Wala pang akong na-receive na sinususpindi ako. Mangyayari itong kautusan na to sa Senado, hindi sa Korte. Kasi senador ako . So dapat, bilang tulong nyo na sa amin, i-follow up ninyo yung manifestation. Sapagkat alam ko, ite-take up ng Senado yun at ng impeachment ko. Lagayan namin ay ganito. Kung makikita nyo yung suit-suit namin, nakalagay PDL. Alam na ninyo ibig sabihin nun. People deprived of liberty. Persons deprived of Persons deprived of liberty. Siyempre malungkot, di ba? Hindi naman normal yung nangyari sa amin. Ako bilang isang senador na maraming gagampanan na tungkulin, ang dami kong gustong ibulgar. Alam nyo naman na ayokong iwanan yung blood control scandal at meron pang impeachment trial na nagaganap. So hindi nyo maiaalis sa akin na maisip ko talaga na itong nangyari sa akin lalo na was politically motivated. So nakakalungkot talaga. Nalulungkot ako sapagkat hindi lang ako nakakulong. Ang nakakulong dito ang taong bayan. Ano nakakulong dito? Yung kanilang hinahanap na katotohanan hanggang ngayon ay hindi na ibibigay sa kanila. Hanggang ngayon nakakubli ang lahat ng mga taong may kagagawan nito. May allude na malapit na daw masampahan na po ang dating speaker. Dapat ba ganun lang ang narinig natin? Dapat ba yung malapit ng sampahan? Hindi man lang binanggit ang pangalan kung sino yung former speaker. Maraming former speakers, di ba? So, yung ba ang inaasahan ninyo na sasabihin lang? Kasi talagang dapat nating hanapin talaga ang punot dulo ng pangyayaring ito. Ngayon, kung halimbawa ito ay napakalaking mensahe para sa ating bansa, dapat lang ba ganun lang ang sinabi? Ito ang pinakamalaking pagnanakawan sa ating kabangbayan. Hindi ba higit doon ang dapat na inaasahan nating lahat? Lalo na kayo sa media. Well, una sa lahat, yung sona ng presidente, para sa akin walang ibig sabihin. Kasi ang tinitingnan ng mga tao, yung problema ng korupsyon, kung ano talaga yung kanyang magiging talumpati tungkol sa korupsyon. Sinabi niya marami nang nakulong. Hindi totoo yun. Ang nakulong lang yung makalaban sa politika. Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy, dahil ayaw sumama sa mayorya. Tapos Senator Dante Marcoleta, dahil yung kasong gawa-gawa na plunder. Tapos mga maliliit ng empleyado na ng DPWH ang nakulong. Si Secretary, Secretary ng DPWH, si Manny Bonoan, nandun pa rin sa ospital, gagawin pang witness. Si Lucas Bersamin, ES, nakawala pa rin. Si Pangandaman, nakawala pa rin. Adrian Pangandaman, nakawala pa rin. Si Traigib Olayvar. Yung pangalan ni Martin Romualdez, hindi masabi ni Presidente, Speaker Martin Romualdez.